Nakatira tayo sa isang mundo na palaging nagsasabi sa atin, mag-hustle ng mas malakas, tumakbo ng mas mabilis, at labanan ang lahat para makamit ang ating mga pangarap. Sinisigaw ng lipunan na ang tagumpay ay para lamang sa mga nagsusunog ng kanilang sarili sa paghahanap ng kanilang mga pangarap. Ngunit paano kung sinabi ko sa iyo na natuklasan ng mga sinaunang Stoic ang isang bagay na ganap na naiiba? Ang lihim na hindi mo inaasahan si Marcus Aurelius, ang pinakamakapangyarihang tao sa imperyo ng Roma, ay sumulat sa kanyang personal na tala-arawan. Limitahan ang iyong sarili sa kasalukuyan. Naunawaan niya na kapag tumigil na tayong labanan ang agos ng buhay at nagsimulang dumaloy kasama nito, ang mga himala ay nagsisimulang mangyari. Ang mga Stoic ay hindi mga tamad na mangangarap. Sila ay mga mandirigma na nagtagumpay sa pamamagitan ng karunungan, hindi ng puwersa. Ang 10 prinsipyo ng Stoic na pagpapalaya 1. Ang sining ng hiwalay na pagnanasa na natuklasan ni Epictetus na naging isa sa pinakadakilang pilosopo mula sa isang alipin, ang isang revolusyonaryong katotohanan. Ang kayamanan ay hindi nasa pagkakaroon ng maraming ari-arian, kundi sa pagkakaroon ng kaunting kagustuhan. Kapag kailangan mo ang isang bagay, lumilikha ka ng desperasyon. Kapag gusto mo ang isang bagay habang ganap na okay ka nang wala ito, lumilikha ka ng magnetismo. Isipin ang mga taong tila walang kahirap-hirap na nakakaakit ng kung ano ang gusto nila. Hindi sila ang mga taong palaging nagsasalita tungkol sa kanilang kakulangan. Sila ang mga taong may hiwalay na pagnanasa. Gusto nila ang magandang mga bagay, ngunit hindi nila tinutukuyin ang kanilang halaga sa kung kailan darating ang mga ito. Ito ang tinatawag ng mga Stoic na preferred indifference. Oo, mas gusto mo ang tagumpay, pag-ibig at kasaganaan, ngunit ang iyong kapayapaan ng isip ay hindi nakasalalay sa kanila. 2. Ang magnetismo ng kasalukuyang sandali isinulat ni Seneca. Ang tunay na kaligayahan ay ang tamasahin ng kasalukuyan nang walang mapagkukunang pag-asa sa hinaharap. Ang karamihan sa mga tao ay gumugugol ng kanilang mga araw na mental na nakatira sa isang kinabukasan na hindi pa nangyayari o muling pinapalaro ang isang nakaraan na hindi na mababago. Ngunit naunawaan ng mga Stoic ang isang malalim na katotohanan. Lahat ng pagpapakita ay nangyayari sa kasalukuyang sandali. Kapag ang iyong kamalayan ay ganap na naroroon, napapansin mo ang mga pagkakataon na ang iyong nakalat na isip ay ganap na makakaligtaan. Naririnig mo ang pabigla-biglang komento na humahantong sa iyong susunod na malaking tagumpay. Nararamdaman mo ang mapanghikayat na salita na kumilos ng iba. Ang iyong hininga ay ang iyong angkla sa kasalukuyan. Sa tuwing mapapansin mong naliligaw ang iyong isip sa paano kung o kung lamang, bumalik ka sa iyong paghinga. Try. Ang karunungan ng tinanggap na pagtutol harap-harapan ni Marcus Aurelius ang mga salot, digmaan at pagtataksil. Gayunpaman, isinulat niya, ang hadlang sa pagkilos ay nagtataguyod ng pagkilos. Ang nakatayo sa daan ay nagiging daan. Ang karamihan sa mga tao ay nakatagpo ng hadlang at agad na iniisip na ang sansinukob ay laban sa kanila. Ngunit paano kung ang bawat hadlang ay talagang paraan ng sansinukob para gawing mas malakas, mas matalino, at mas handa ka para sa iyong mga hinahanap? Isipin ang talaba at perlas. Ang iritasyon ng buhangin ay hindi sumisira sa talaba. Lumilikha ito ng isang bagay na maganda at mahalaga. Ang iyong mga hadlang ay hindi parusa. Sila ay mga imbitasyon na lumago sa taong makakapamahalaan ng antas ng tagumpay na iyong hinihiling. Kat. Ang kapangyarihan ng panloob na awtoridad, itinuro ni Epictetus. Walang makapanasakit sa iyo nang walang iyong pahintulot. Sa tuwing sinasabi mo, hindi ako magiging masaya hanggang o magiging matagumpay ako kapag mahalagang ibinibigay mo ang mga susi ng iyong kaharian sa isang tao o bagay na labas ng iyong sarili. Kapag binawi mo ang iyong panloob na awtoridad, naiintindihan mo na ang iyong kapayapaan, iyong kagalakan, at iyong pakiramdam ng kasaganaan ay mga panloob na desisyon, hindi mga panlabas na kondisyon. Ang sansinukob ay palaging magiging refleksyon ng iyong panloob na mundo. Baguhin ang loob at ang labas ay wala ng pagpipilian, kundi sundan. MIMB. Ang sining ng estratehikong hindi pagkilos. Itinuro ni Laozi na ang pilosopiya ay malalim na nakaimpluwensya sa Stoic na pag-iisip. Ang pantas ay hindi sumusubok ng anumang malaki at sa gayon ay nakakamit ang kadakilaan.
Hindi ibig sabihin ng estratehikong hindi pagkilos na maging tamad o sumuko sa iyong mga pangarap. Ibig sabihin nito ay magkaroon ng tiwala na humakbang paatras kapag nagawa mo na ang iyong bahagi at pagtiwalaan ang proseso na mabubuklat. Isipin ang isang master chess player. Hindi sila gumagawa ng mga galaw para lang gumalaw ng mga piraso. Naghihintay sila para sa tamang pagkakataon, kahit na ito ay nangangahulugang nakaupo sa tila hindi pagkilos habang ang kanilang kalaban ay gumagawa ng mabilis na mga galaw. Ang kanilang pasensya ay nagiging kanilang kapangyarihan. Acts, ang pasasalamat. Bilang puwersa ng pagpapakita, isinulat ni Marcus Aurelius, "Nang magising ka sa umaga, sabihin sa iyong sarili, ang mga taong makakasalamuha ko ngayon ay magiging mapanghimasok, walang utang na loob, mapagmataas, mapanlinlang, at mapanibugho." Kahit sa pag-amin ng mga pagkukulang ng tao, nakahanap siya ng mga dahilan para sa pagpapasalamat at pag-unawa. Kapag gumising kang may pasasalamat, sinimulan mo ang iyong araw sa isang mataas na estado ng vibrasyon na umakit ng mataas na karanasan ng vibrasyon. Kapag natulog kang may pasasalamat, pinoprogramahan mo ang iyong subconscious na maghanap ng higit pang mga bagay na dapat pahalagahan. Ang pasasalamat ay nagpapalit ng mayroon mo sa sapat, at ang sapat ay palaging pundasyon para sa higit pa. 7. Ang lakas ng emosyonal na soberanya itinuro ni Seneca. Ang bawat bagong bagay ay pumupukaw sa isip, ngunit ang isip na naghahanap ng katotohanan ay lumiliko mula sa bago at hindi kilala patungo sa walang hanggan at banal. Ang iyong mga emosyonang reaksyon ay mga pagpipilian, hindi maiiwasang mga tugon. Isipin ang dalawang tao na nakakaranas ng parehong pagtanggi, parehong pinansyal na kabiguan, o parehong kabiguan. Ang isang tao ay gumuguho at nananatiling natigil sa loob ng maraming buwan. Ang isa pa ay ganap na nararamdaman ang emosyon, natututo mula rito, at ginagamit ito bilang panggatong para lumikha ng isang bagay na mas maganda. Ang pagkakaiba ay hindi sa kanilang mga kalagayan, nasa kanilang emosyonal na soberanya. Ang emosyonal na soberanya ay hindi nangangahulugang pigilan ang iyong mga damdamin. Sa ibig sabihin nito ay nararamdaman mo ang iyong mga emosyon ng buo nang hindi hinahayaang sila ang mag-drive ng kotse ng iyong buhay. Isang mensahe. Para sa iyo, ang mga prinsipyong ito ng mga Stoic ay hindi lamang mga teorya. Sila ay praktikal na karunungan na nasubok ng libu-libong taon ng karanasan ng tao. Sa araw na ito, simulan ng isagawa ang isa sa mga prinsipyong ito. Hawakan ang iyong pinakamalaking pagnanasa ng maliwanag, hindi nang mahigpit bumalik sa kasalukuyang sandali sa tuwing naliligaw ang iyong isip. Hanapin ang aral sa bawat hamon na kinakaharap mo. Bawiin ang iyong panloob na awtoridad mula sa mga panlabas na kalagayan. Kapag naluwagan ka, ang buhay ay dumarating sa iyo. Ang karunungan ng mga Stoic ay hindi tungkol sa pagiging passive o pagsuko sa iyong mga pangarap. Ito ay tungkol sa pagtuklas ng pagkakaiba sa pagitan ng walang kahirap-hirap na pagkilos at exhausting na pakikibaka, at sa paghahanap ng mapayapang landas patungo sa lahat ng iyong mga mithiin